So ito na. Pag-usapan din natin itong yung itlog ni ni Lacson. Siguro to si Lacson X na to, no, sa INC, no? Kasi grabe ang pagtatago niya eh. Kasi ewan ko hindi ko alam ako nag-aano lang naman ako. Grabe yung pagtatago niya pagdating dito sa flood control. Nakakahiya ako. Ito, panoorin natin. Dahil kulang pa rin sa lagdaang Blue Ribbon Committee report kaugnay ng flood control scandal, isang partial report ang inilahad ni Senador Panfilo Lacson sa pamamagitan ng privileged speech. Ilang mambabatas ang dapat umanong managot. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Emil, sa pamamagitan nga ng privilege speech ay isiniwalat na ni Senate Blue Ribbon Committee Chair at Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang nilalaman ng partial committee report kaugnay sa iskandalo ng bilyon-bilyong piso ang flood control projects ng DPWH. To stand before you on a matter of personal... Sa isang privilege speech, sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson na matapos iikot ng 3 buwan ang partial committee report kaugnay sa skandalo sa flood control projects, 7 senador lang ang nakapirma dito, kulang ng 2 sa kinakailangang 9 na pirma para maipresenta ito sa plenaryo ng Senado. Kaya inilahad na lang niya ang laman ng report sa tinawag niyang Chairman's Progress Report dahil kailangan na raw malaman ng taong bayan ang kanilang findings matapos ang 7 pagdinig. Gaano man katindi ang sikat ng araw, hindi nito matatabunan ang galit ng ating mga kababayan na nalulunod pa rin sa gitna ng kapabayaan at kasakiman sa salapi ng ilang tiwaling opisyal ng gobyerno. 10 ng kanilang mga kasapakat na kontratista dulot ng flood control scam. 11 kaso ang nirekomenda para sa preliminary investigation para sa kasong plunder, graft, malversation, direct bribery, money laundering at iba pa. Hindi binanggit ni Lacson ang mga pangalan ng mga sangkot pero naka-flash sa slides ang pangalan ni Senators Chis Escudero, Jingo Estrada at Joel Villanueva, gayon din si dating House Speaker Martin Romualdez. Our recommendations are, by design, recommendatory and conditioned on independent investigation. Kung mali ang aligasyon, the process clears them. Kung totoo, the process convicts. With due process and accountability, makukulong ang dapat makulong. Hindi nagpa-interpellate si Lacson hanggang hindi raw siya nakakakalap ng 9 na pirma para sa partial committee report. That is very highly unusual. Why would Senator Lacson make a precondition? It is the prerogative of any member of the Senate to... Ayun, nagtago na naman sa bahag ni Soto. Lagi na lang yan no? Every time na lang talaga Every time na lang na nagigipit itong si Lacson sa bahag ni Soto nagtatago Etong si Soto kung makapagtanggol naman dito sa jowa niya. I mean, hindi pala jowa. Boyfriend. Bakit? Kaibigang lalaki, boyfriend. Grabe ito Sobrang tawag dito, sobrang makapagtanggol. Pag nagigipit na kasi dito, tinatanong ni Marcoleta, bakit di siya pwedeng tanungin? Di ba? Ano yun? Pirma muna bago tanong? Yan ang gustong mangyari ni Lacson, pirma muna. Para bagang ganire. May kontrata. Aalamin mo yung laman ng kontrata. Di ba? So tatanungin mo, pwede bang mabasa at maitanong sa inyo yung mga ilang bagay dito sa kontrata? Ang sagot sa'yo yung kadil mo, pumirma ka muna bago ka magtanong, animal ka. Ganun. Hindi, halimbawa, meron kang babayarang sasakyan o kaya meron kang babayarang kondominium o may rerentahan ka, pipirma ka muna. Hindi mo titignan at babasahin kung ano yung nakalagay doon. At tatanungin kung meron ka mang question. Ano ka? Recording company. Ganyan yung mga recording company dati. Lalong-lalo na yung, hindi ko na sasabihin. Bawal magtanong dun Tapos may mga letrang maliliit pa dun para hindi mo mabasa.
Yung pala may automatic renewal o kupal, di ba? Totoo naman eh. That's how I define them, kupal. Masama ugali, sagad sa buto. Di ba? Hindi yun mura ha. O yun po ay ibig sabihin yung taong nanloloko, nang-i-scam, kupal. Ganyan eh. Mantakin mo, kailangan pirma muna bago ka tanungin. Ano ka? or Nagtatago? not yield. Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privileged speech, does not entertain any interpellation. Kahit si Senador Estrada, sumubok magtanong kay Lacson pero hindi rin siya napagbigyan kahit naroon ang pangalan niya sa slides. Hindi naman daw siya nababahala sa recommendation ng partial committee report. Ano masasabi niyo dun sa recommendation dun sa Chairman's Well, Progress it's just a report? recommendation. Hindi naman damage yun. You're not bothered by it? I'm not bothered by it. Tsaka, naglabas na ng statement ang LVRMO na wala akong sinasabi ni Bryce Hernandez nung nag-hearing sa House na Coro ay nag-insert ng 355 million. So sinabi naman dito na wala naman talaga insertion. Pero talagang makapanira lang sila. Hindi rin daw iniinda ni Senador Villanueva ang pagkakasama ng pangalan niya sa inilahad na report ni Lacson. Will never be bothered by anything that is being thrown at me because I know the truth and the truth is on my side. Maaaring yung justice ay delayed but I don't think justice will be denied. Until now, we are submitting ourselves doon sa proseso. Mabigat, mahirap, but I will not allow anyone to put me in a position as their punching bag. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Senador Escudero at Congressman Romualdez. Ayan na nga. So, eto na. Eto na yung progressive. Eto, pakita lang natin ng bahagya yung kanyang napakaganda kasi ng ng binitawan po ni Marcoleta. Okay? Tungkol ho dito kay Lacson. We recognize our distinguished colleague from Tarlac. Senator Dante Marcoleta is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, may I ask Senator Lacson if he wishes to yield some questions by way of interpellation? Senator Lacson, I'll say it again, Mr. President. Until the partial committee report is submitted or filed with the Bills and Index Division, and until after I have sponsored the Until daw i-file. Paano ma-file yan kung walang pirma? partial committee report, I'm not yielding the floor. Mr. President, that is very highly unusual. Why would Senator Lacson make a precondition that the partial report should be signed by at least a majority of its members before he can yield may, the interpellation? yes. May I place on May na. record that it is the prerogative of any member of the Senate to yield or not yield. As a matter of fact, in my many years here, Senator Miriam Defensor Santiago, and I'm sure Senator De Estrada is well aware of this, who was with me. Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privileged speech, does not entertain any interpellation. Yes, And Mr. it is her- President, but it this is her is prerogative. this is different. And then, Because if as I said, it is the prerogative of Senator Santiago, and it is likewise the prerogative of Senator Lacson, because he wants that, as he mentioned, he wanted that his partial committee report be reported out and sponsored before he can answer any questions to that effect. Mr. President, if Senator Lacson would just say that he doesn't want to be interpellated, that will be okay with me. But he should not make a precondition that his unwillingness is conditioned upon whether or not the partial report should be signed by the majority. This is very unusual, Mr. President. Yes, we respect your opinion. And because he doesn't want to be interpellated, may I just be given the opportunity to make manifestation because my name was Yan, mentioned. banatan mo. O, Of yan. course, Senator Lacson. of course you may. Go Thank ahead. you, Mr. President. Banatan mo.
Mr. President, I cannot speak for our colleagues why they hesitate or even refuse to sign the partial report he allegedly disseminated to the members. But as for myself, Mr. President, I cannot sign a partial report. A partial report is basically unfinished. An unfinished report cannot be assumed to have contained the final and collective judgment of all the members. This is very basic, Mr. President. Tama. Secondly, I did not heed my reasons why I cannot sign the partial report. I Bakit? delivered a privileged speech some time ago, Mr. President, outlining the reasons, therefore. Number one, I was expecting the chairman of the Blue Ribbon Committee to have conducted several hearings more, and in those hearings, he should have invited several persons whom I enumerated in my privileged speech. Namely, Yusek Adrian Bersamin, Yusek Jojo Cadiz, former Governor Luis Chavez Singson, former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico by way of an apostilled sworn statement, because this is very, very possible. An apostilled sworn statement, Mr. President, as I have already advised the chairman of the Blue Ribbon Committee, is similar to a sworn statement notarized by the Philippine Consulate in any part of the world, because this apostilled manner or method of subscription was already adopted by the Supreme Court in one of its resolutions, Mr. President. I also advocated that the 18 ex-soldiers be immediately be invited because they had so much to say. Because I thought he said, and he emphasized at some point, that wherever the evidence is, the BRC will be led there too, Mr. President. Ang sabi pa po niya, Mr. President, hindi option yung interparliamentary courtesy. At kung ako po ba'y tatawagin pala sa mababang kapulungan dahil meron pala silang itatanong tungkol sa di umano ay mga donasyon na aking tinanggap. Mr. President, I will willingly present myself with or without invitation. They decided to suggest to me that they wanted me there. I will go there, Mr. President. Interparliamentary courtesy is between the two chambers, Mr. President. Tayo-tayo po ang pinag-uusapan na maggalangan doon. Pero ang nangyari, Mr. President, ang ating boss, ang mga amo natin, ang taong bayan, ang hindi na po iginalang eh. Hindi lang pangbabastos sa mga taong bayan ang ginawa ng mga magnanakaw at kawatan nitong flood control projects. Igagalang pa ba natin, Mr. President, Yun. ang mga tinutungo ng ebidensya na sangkot Yun. ang mga taong gusto nating ipatawag in this chamber? Gagamitin pa po bang isang dahilan na kailangan nating maggalangan kung sila mismo ay hindi na iginalang ang taong bayan na ngayon ay halos nagdurusa na? Tama po, sinabi niya kanina, Mr. President, talagang mainit ang panahon. Ang heat Tama. index ay talagang sumadsad na talaga sa pinakamainit na bahagi.
Ngunit ang lalong nagpapainit nito, Mr. President, ay yung kawalan ng political will na ipagpatuloy ang pagdinig. Kahit na lantaran na nandun na talaga yung mga ebidensya. Bakit po hindi tayo tumawag ng pagdinig, Mr. President? Inimbita si Governor Luis Chavez Singson. Pagkakalam ko sa mga accounts na nababasa ko, he was invited to appear on April 14. At binigyan po siya ng pagkakataon hanggang April 7, hanggang alas 5 ng hapon, na ihain ng kanyang sinumpaang salaysay. Hanggang alas 5 ng hapon, Mr. President. Ngunit 9:15 ng umaga, ipinaabot sa bahay ng dating gobernador na kinakansela na po ang nasabing pagdinig. At ginamit pang dahilan, paano po nangyari yun, Mr. President? Binigyan siya hanggang alas 5 ng Abril 7 na isubmit. Sa pagkakaalam ko po, nandun na siya sa Maynila at nanananghali. Pagkatapos nun, itutuloy siya sa opisina ni Senator Lacson para ihain yung sworn statement na kanyang inihanda. Bakit po kinakailangang dumating pa si Saldico? Inihintay siguro ni Saldico, Mr. President, ideklara lang ng chairman ng Blue Ribbon Committee, i-apostil mo lang yan kahit nasaan ka sa anumang bansa ka sa Europe, tatanggapin ng committee yan. At pagkatapos, hahayaan ka namin sa pamagitan ng Zoom ay pumayag ka at iimbitehan ka namin para sa isang special na pagdinig kung yan ang gusto mo. Yun lang siguro gusto niyang marinig. Bakit ikukondisyon pa natin ang pagdating niya rito, Mr. President, kung yung apostle sworn statement is sufficient enough for him to do just that? Ano po ba tayo rito? Nagtatakip po ba talaga tayo? Oo. Mr. President, kayo po. Obvious ba? Hindi na natin patatagalin. Obvious naman eh. Senator Marcoleta na talagang nagtatakipan at nagtatago ito. Takot ito ba't ko masasabing takot? Si Ombudsman, pinangalanan na talaga eh. Pinangalanan na si Romualdez na mastermind. Pero itong si Lacson, yung bayag niya, ewan ko kung asan eh. Mayroon pa kaya ito? When I say bayag, hindi ibig sabihin nun, literal. It could be, pero hindi literal. Feeling ko wala nang bayag ito si Lacson eh. Sabihin, wala nang tapang. Di ba? Kasi nga, alam mo, mga kababayan, this is, kitang-kita na eh. Siya na lang ang hindi nakakakita. Si Lacson. Sa lahat ng tao, alam na kung sino mastermind. Siya, parang nagbubulag-bulagan lang. Takot ka ba? It's either takot ka or may maleta ka. Alin dun sa dalawa? Wala kang bayag o may maleta ka? Ngayon ang isipin nyo mga kababayan. At ikaw, Romualdez, papayag ka ba? Na ikaw lang ang pinangalanan ng ombudsman? Papayag ka ba nun? Ilaglag mo na talaga ang boss mo. Sabi mo, dami kang alam, di ba? May pananakot ka pa. Kasi parang chess ito eh. Dinner mo. Kinain yung queen o yung rook mo o yung rook, yung ano tawag ba doon? Yung tore mo, kinain. Tinakot mo lang pero kinagat yung takot mo. Walang, sabi nila, takotin mo pala kami, animal ka. O sige, ito sa'yo. Freeze ang mo at saka ikaw ang mastermind. Di ba? O ngayon, mga kababayan, ito tanong ko sa inyo. Kayo ba ay papayag na si Romualdez lang? O dapat talaga kasangkot si Marcos? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot.
katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at